Kabi-kabila ang inabot na palo ng isang bata sa kanyang ina. Matapos nitong sundan ang anak na nasa labas at naglalaro kasama ang iba pang mga bata. Nagsipagdatingan na rin ang mga magulang at mga kapatid ng ibang naglalaro upang hatakin at pauwiin ang mga ito. Kaya sila hinihila papauwi, hindi dahil malapit na ang pagtalikod ng araw sa kalupaan, kundi dahil sa mga lamok na kumakagat sa kanilang mga batok, braso at binti ng mga bata. Patuloy pa rin sa pagsipsip ng dugo kahit na malapit nang pumutok ang mga ito dahil sa dami ng dugo na nahigop. Hindi naman ito pinansin ng mga bata. Bagkus ay nagrereklamo pa ito at umiiyak dahil sa sinusundo na sila ng kani-kanilang mga magulang. Abalang-abala naman ang mga magulang sa pagpuksa ng mga lamok na nakadapo sa katawan ng kani-kanilang mga anak na nagpakasasa sa dugo ng mga bata. Kung sa ibang lugar ay dumadami ang mga lamok kung tag-ulan, o di naman kaya ay mayroong basa at nakaimbak na tubig sa mga dahon ng halaman. Iba naman ang kaso sa baryo ng Sapang Pula. Dahil mahaba ang panahon ng tag-ulan sa bayan, na minsay umaabot pa ng 5 hanggang 7 buwan, kung kaya't napakadami ng lamok sa lugar na ito. Akala ng mga mayayaman doon, normal lang ang ganoon. Ngunit laking pagtataka nila na kahit may araw ay napakadami pa rin ng lamok. Kahit na nagsagawa na ang kani-kanilang mga opisyal sa barangay upang linisin ang paligid at gumawa ng paraan upang mataboy ang mga pesting lamok. Ngunit hindi pa rin ito gumana at mas lalo pa itong dumami ng dumami. Kaya naman, hindi na mapakali ang iilang residente sa nasabing baryo dahil sa panganib na sakit na dala ng mga lamok. Sa oras na ito ay kumagat lalong-lalo na sa mga bata at mga sanggol. Ngunit ang iilan nakahanap ng paraan upang maiwasan ang mga lamok sa pamamagitan ng paglalagay ng mga kulambu sa kani-kanilang mga higaan at palibot ng bahay. Ang iba pa mas piniling magmukmok sa kanilang mga bahay, ngunit ang malaking tanong sa kanilang sarili ay hanggang kailan kaya ang kanilang makakaya at magagawa upang maiwasan ang mga lamok. Marami na rin ang mga bata at mga matatanda ang binawian ng buhay dahil sa sakit na dulot ng mga lamok. Ngunit ang karamihan ng dahilan ng kanilang pagkamatay ay ang sakit sa kulang sa dugo. Isang umaga, nagulat naman ang mayayaman ng baryo ng Sapang Pula sa pagdating ng 2 sasakyan na dumating sa kanilang baryo na merong nakatatak sa gilid nito ng sikat na kumpanya. Nagtungo ang mga ito sa punong tanggapan ng baryo. Lumabas naman ang iilang nakasakay rito na balot ng kasuotang tulad ng mga nag-aalaga ng mga bubuyog. Agad naman silang kinausap ng kapitan upang ipaalam sa mga ito ang mga lamok na namiminsalas sa mga taga Sapang Pula. Tahimik namang nagmamasid ang mga taong malapit sa kinaroroonan ng kapitan at ng mga taong dumating na malapit lang sa mga ito habang sa loob ng bahay. Inilahad naman ng mga panauhin na baka merong bagong uri na mga lamok ang lumalaganap sa kanilang baryo dahil sa kakaiba nitong mga kataingaya. Kaya naman napagdesisyonan nilang manatili muna sa baryo ng ilang araw upang mapag-aralan. Matapos ang sumunod na araw, mapapansin ng ilang residente na balot ng mahahabang kasuutan ang mga ito at merong mga dalang net upang manghuli ng lamok. Nagboluntaryo ang mga ito na sila na ang manghuhuli upang magawang
mapag-aralan ang mga panauhing dumating sa kanilang baryo. Ngunit parang may sariling pag-iisip ang mga lamok at natugunan ang mga hakbang nagagawin ng mga panauhin dahil parang kumunti ang bilang ng mga ito na tila ba nagtatago. Ngunit ang pinagtataka nila, sa tuwing magpapahinga na ang mga residente sa paghuhuli, ay parang buhangin naman ang dami nito na ang nagsisidagsaan na tila ba nakikipagpatintero pa sa mga tao. Habang tumatagal sa pagsusuri ang mga sayentipiko, ay kahit papaano ay meron na rin silang natutunan sa mga peste. Nakumpirma nila ang mga lamok na namiminsala sa sampang pula ay bagong uri ng mga lamok. Hindi rin ito pangkaraniwang lamok sapagkat napag-alaman nilang walang kakayanan ang mga babaeng lamok na ito na mangitlog. Ngunit ang pinagtataka nila ay kung bakit ganoon na lang ito kadami na para bang may kakaiba sa mga ito. Agad namang may nabuong hinala sa mga siyentipiko na merong namumuno sa mga ito na siyang may kakayahang magpadami ng uri nito. Agad naman itong kumalat sa karatig baryo at ang iba pa nga ay pumunta sa baryong Sapang Pula upang makisaksi sa naturang balita. Ngunit agad naman silang napaalis nang sinalubong sila ng mga nagkukumpulang lamok. Nagdaan pa ang ilang araw. Sumama na ang mga siyentipiko at ang kapitan sa panghuhuli ng mga lamok upang mapag-aralan kung saan ito nanggagaling at naglulungga. At doon nila napansin ang isang ilog na sa unahang bahagi ng baryo. Agad nila itong pinuntahan at sobrang gulat nila na makita ang halos milyong-milyong mga lamok na nakadapo sa mga dahong nakapalibot sa ilog. Noong una, akala nila na ang dahilan ng pagdami ng mga lamok ay dahil sa mabagal na pagdaloy ng ilog. Ngunit nagbago lamang ang kanilang paghihinala nang masipat nila sa unang bahagi ang isang masukal na butas sa gilid ng ilog at baka nandito ang pinuno ng mga salot. Agad naman silang umatras ng bahagya nang masipat na lang ang pinagkukumpulan ng napakaraming lamok na para bang nakatunog ang mga ito sa kanilang pagdating. Dali-dali naman silang bumalik sa sentro upang kumuha ng mga gamit sa pagpuksa sa mga salot at agad na bumalik. Sa kanilang pagbalik, agad nilang sinindihan ang sulok at ang iba naman ay gumamit ng spray na may lamang insecticide. Ngunit panandalian lamang ang mga ito na tila ba walang talab sa mga salot ang mga dala nilang pangontra. Dagdag pahirap din sa kanila ang nalalapit na pagtalikod ng araw sa kalupaan. Mabuti na lang, makapal at mabalot sila ng kasuotan upang hindi sila magawang makagat ng mga lamok. Kahit papaano ay nagawa rin nilang makausad papunta sa masukal na butas. Ngunit pagdating nila sa kalagitnaan ay biglang napahiyaw ang isa sa kanilang mga kasama. Nang kanila itong sinuri, agad naman nilang nasipat ang isang lamok na singlaki ng daliri ng tao. Ang kasalukuyang sumisip-sip ng dugo sa pamamagitan ng pagbaon ng malaki at matulis nitong pangsipsip sa liig ng kanilang kasama. Nagsilabasan din ang iilan sa mga lamok na kasinlaki ng nauna at sinugod ang grupo ng mga siyentipiko at mga residente ng Sapang Lupa. Pero hindi rin umubra mga daladala nilang pangontra sa mga ito, kung kaya't nagsilakasan sila at nagwatak-watak. Sa kasamaang palad, isa sa mga siyentipiko ang kinuyog ng mga malalaking lamok at pinagpistahan ang katawan.
Halos 1 minuto lang ang lumipas na magsimulang mamutla ang lalaki at naging butot balat na lang dahil sa pagsipsip ng malalaking mga lamok sa kanyang buong katawan na siyang agaran ng pagkawala ng kanyang buhay. Nagkanya-kanyang takbo sa iba't ibang direksyon ang mga siyentipiko at mga residente dahil sa kalituhan. Hindi na napansin ng kapitan ng baryo ang kanyang tinatahak hanggang sa mahulog ito sa malalim na hukay. Gamit ang sulok, mag-isa niyang sinuyod ang napakalalim na hukay na kanyang kinabagsakan. Doon niya rin napagtanto na isa pala itong kuweba at merong tubig na hanggang tuhod ang lalim. May sapat din itong espasyo upang makatayo siya at makapaglakad ng tuwid. Sobrang tahimik ng paligid. Nagtataka din siya kung bakit ni isang lamok ay walang gumagambala sa kanya, gayong may tubig at madilim sa loob. Isang mainam na lugar na madalas na pinamumugaran ng mga kitikiti. Habang sinusuyod niya ang kuweba, napansin niya ang kakaibang guhit at simbolo sa pader nito. Dahil sa pagtataka, kanyang pinuntahan ang mga simbolo at letrang upang suriin. At napagtanto niya na ito ay mga sinaunang letra. Nakita niya din sa ibang bahagi ng pader ang mga hugis taong may mga malalapad na sinasamba ng mga nakaluhod na taong nakapalibot dito. Ngunit ang mga nagpagimbal sa kanya ay hugis ng isang uri ng insekto na hindi pangkaraniwan ng laki na merong mahabang nguso at mga binti. Kahit nakaramdam na siya ng kaba at takot, nagpatuloy pa rin siya sa pagsuyod sa loob ng kuweba. Nagbabakas sakaling may matuklasan siya rito na may kinalaman sa mga simbolo at letrang kanyang nakita. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, napatigil siya nang marinig at marating ang isang malawak na espasyo sa loob ng kuweba. At sa gitnang bahagi, may nakalagay na malaking bati na tila ba dambana. Nagkalat ang mga buto at bungo ng mga tao sa paligid. Nakita niya din sa bandang likod ng tronong yari sa bato at may nakaupong isang tao na napakapayat na merong pakpak na kinakgat ng maraming lamok ang katawan. Ngunit nagpangamba sa kanya ay nang masipat niya ang mga lamok na imbis sumisipsip ang mga ito sa katawan ng tao, ay parang sinasalin pa ang mga ito ang mga dugong kanilang nakuha. Nag-akma na niyang itutok ang sulo upang maaninag ang pagmumukha ng tao, ay bigla naman siyang nakaramdam ng mga matutulis na bagay na bumaon sa kanyang likod. At sa ilang segundo ay biglang namutla ang kanyang katawan at sa kalaunan naging butot balat na lang ang kanyang itsura. Lingid sa kaalaman ng mga taga-Sapang Pula na ang lupang kinatitirikan ng munting baryo ay ang dating lugar sambahan na ginagawa ng mga sinaunang tao na sumasamba sa isang demonyo na si Lilia. Ang nasabing demonyo ay ang pinaniniwalaang nagbibigay ng kapangyarihan sa sinumang tao ang sumasamba sa kanya at nag-aalay ng dugo ng mga tao. Subalit sa pagtagal ng panahon ay kinalimutan na siya at kinamauhian ng mga tagasunod. Dahil sa dugo lamang ng mga tao ang siyang nagbibigay ng lakas sa demonyo, ay unti-unting nanghina ang kanyang katawan. Sa kadahilanang hindi na siya inaalaya ng mga tao, dahilan upang siya ay naglaho. Ngunit sa pagtagal ng panahon, nakagawa siya ng paraan upang makontrol ang mga lamok, upang sumipsip ng dugo ng tao at isalin sa kanyang katawan upang manumbalik ang kanyang kapangyarihan at makapaghiganti sa mga tao. Makalipas ang ilang araw,
Halos mabaliw na ang iilang kaanak na mga siyentipiko at residenteng naglibot sa buong baryo. Ngunit nabigo silang mahagilap ito. Mas lalo ding dumami ang mga lamok at ang ikinatakot nila ay hindi na pangkaraniwan ang laki ng mga ito. Kaya naman nagdesisyon ang lahat ng mga residente na lumikas. Kumalat din ang mga ganoong kaganapan, lalo na ang misteryosong pagkawala ng mga siyentipiko at mga residente sa buong bansa ng Pilipinas. Kaya naman agad na gumawa ang aksyon ng gobyerno dahil sa takot na baka makarating pa sa ibang lugar ang mga salot. Agad namang binomba ng mga militar ang baryo ng Sapang Pula. Lahat na posibleng tirhan ay kanilang binomba na halos iskasira naman ng buong baryo. Matapos ang pangyayaring iyon, nawala na ng tuluyan ang mga salot na lamok. Ngunit kapalit naman ito ay ang pagkasira ng buong baryo. Lumipas pa ang ilang taon, wala na ngang balita tungkol sa nasabing lamok na salot. Hanggang isang araw sa ibang lugar, isang katawan ng bata ang natagpuang patay sa isang ilog. Namumutla ito at butot balat ang katawan. Nawa ay naibigan niyo pong muli ang kwentong aking naibahagi ngayon. At maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. Mega loud shoutout po sa lahat. At God bless everyone.